Yun. Dati nga Friday yung PE day ni Ash, ngayon nilipat nila yung regular Excel class ng Wednesday. Ang dami ko pa rin nga nababasang comment kung anong grade daw ba si Ash at kung regular school ba siya pumapasok. Si Ashley po ngayon ay nasa regular Excel class na siya na grade 1. So ano nga ba yung Excel class? Excel class is designed for kids with autism and other special educational needs. Mas konti ang students sa classroom kaya mas focused ang teacher sa bawat bata. Hindi pare-pareho ang way of learning ng batang may autism kaya ina-adjust din nila yung teaching style depende sa needs ng bawat isa. Pero ang maganda sa school ni Ashley, hindi lang siya nasa Excel class all the time. May mga schedule na kino-combine sila sa regular class kung saan nakakasama nila yung mga regular students sa iba't ibang activities at lessons. Ganon yung setup na in-explain sa amin nung pinasok namin si Ash sa school niya. Kaya siya tinawag na regular Excel class. So ayun, hinatid na ni Daddy si Ashley sa school. Ito naman si Bunso ang binihisan ko kasi may pasok naman siya sa prep dito lang sa barangay malapit sa amin. Minsan nga nagtatanong siya bakit hindi daw sila magkasabay ng ate niya pumasok. Eh sabi ko sa kanya 4 years old pa lang siya, kapag nag-5 na magkasama na sila ni ate niya sa school. Napag-usapan na talaga namin ng Daddy na kahit sa public na lang si Bunso, babantayan na lang. Kaya lang nung mga pangalawang week ng pasok niya, medyo nagigilty kami kasi nagsusumbong siya. 2 beses yata or 3 beses na nagsabi siya na sinusuntok daw siya ng classmate niya. Eh hindi naman tumarunong gumante kasi yun yung lagi kong pinapaalala sa kanya na kapag sinaktan siya ng classmate niya, magsusumbong lang siya sa teacher niya, wag siyang mananakit. Akala ko anong unang sumbong niya binibiro lang ako. Kasi alam naman natin ang bata minsan, parang laro-laro lang siguro. Kaya lang nung naulit yung sumbong niya, parang 3 beses na sumbong niya, nung sinundo ko siya, tinanong ko na yung teacher. And ayun nga, na-confirm ko na meron nga talaga. Sabi nga, meron daw talaga at hindi daw maiwasan na minsan may mga batang makukulit talaga. Hindi naman ako nagalit or what kasi naintindihan naman namin na maraming bata. Pero ayun nga, syempre as parent, alam niyo yun, sa dami ng mga nangyayari ngayon sa mga school, minsan kailangan na talaga nating mag-ingat para sa mga anak natin. Eto nga at ihatid ko na siya sa school. Naglalakad lang kami dito kasi sarado yung daan and hindi makakadaan yung motor. And ang ginagawa ko ngayon, mula nung nagsumbong nga siya, inaantay ko na talaga siya sa labas ng room. Para at least, paglabas niya, matatanong ko kaagad kung anong nangyari sa kanya sa loob. Nakakatuwa rin naman kasi tong batang to at ang sipag pumasok. Alam niyo, ang sarap sa pakiramdam na paglabas niya ng room, ang dami niyang kwento, tapos may mga friends na daw siya. Una kong tinatanong sa kanya ngayon kapag lumalabas na siya is kung may nanuntok na naman ba sa kanya. And sabi naman niya wala na at may mga friends na daw siya. Siguro nabigyan na ng more attention ng teacher yung batang na i-concern. And ito, fast forward, palabas na nga ang mga bata. Makikita mo naman talaga ang laki ng ngiti ni Bunso. Super importante nga yung part na kapag hinanap ka niya, makikita ka niya. Na-appreciate niya talaga yon and magsasabi pa yan ng thank you mommy for waiting. So ayun, maglalakad na naman kami nito pa uwi. Hindi naman siya ganun kalayuan, siguro mga 500 meters. Buti na lang din at masipag talaga siyang maglakad. Hindi mo nga yan maririnigan na pagod na siya. Ikaw pa ang itatanong niya kung tired ka na. Habang naglalakad nga kami dito, nakita niya yung ice cream at ayan, nagpabili siya. And along the way, may madadaanan kang mini palengke dito. Ayan, bubili lang kami ng konting gulay. Tapos, pauwi na rin kami nito. Hanggang dito muna ulit. Salamat sa inyong pagsama at panonood. God bless!